Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng Kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawag ang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi nina Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan natin ang bagong linggong ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Sa ating gospel readings for the past few weeks, pati na rin ito sa parating na linggo, gumagamit si Jesus ng iba't ibang mga halimbawa o better yet, talinhaga. Mga images na may tinuturo higit pa sa kung ano ang ating nakikita. Tinuturo ang mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa ating gospel reading na rin natin, ginamit ni Jesus yung sinasabing lampara. Wala kasi tayong lampara sa panahon natin ngayon. Pag inisip kasi natin lampara, yung magic genie na kinikiskis. O kaya, kung naabutan nyo po yung Petromax, yung sinisindihan po kapag nasa probinsya. Wala nang lampara sa panahon ngayon. Pero, meron pa rin tinuturo ito sa atin.
ang kahalagahan ng liwanag. Sabi daw po, ang pinaka-importanting imbensyon daw po ng tao sa mundo ay fire. Kung wala yung apoy, walang pagkain, walang ilaw, walang gabay sa pang-araw-araw. Kaya po, si Jesus ginamit niya yung imahe po ng lamp para ituro ang dapat na ugali ng isang bahagi ng kaharian ng Diyos. At sa ating pagninilay ngayon, ano bang ginagawa ng isang lamp? Dapat, di ba, nagsha-shine yung liwanag na kanyang dala? Kaya sa pagninilay po natin, 3 shine ang ating pagninilayan, magkakatunog, madaling tandaan. Unang shine is shine brightly. Ang lampara dapat nakikita ng lahat. Ang lampara dapat nagliliwanag ng mabuti. At ganito rin po ang isang Kristiyano. Ganito rin po ang isang miyembro ng kaharian ng Diyos. Dapat nagliliwanag. A Christian, a follower of Christ, should always shine brightly by performing our duties well. At ito po yung panyaya sa atin, no? Kahit ano pa po ang ating ginagawa, gawin natin ng mahusay at mabuti. Naalala ko po, di ba may commercial noon, yung parang dinagdagdagan lang yung ending ng isang profesyon. Kung wari, janitor lang, driver lang, ano yung sabi sa dulo? Huwag mong ilang ang mga ito. At oo nga naman, kung wala itong mga hanap buhay profesyon na ito, walang kaayusan, walang direksyon, walang magdadala sa atin. At kahit ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon na responsibilidad, gawin natin ng mabuti at maayos. Let us perform our duties well, no matter how simple, no matter how small. Huwag nating ilang yung simpleng kasambahay lang, tambay lang, nasa bahay lang, baka mamaya may tungkulin. Matanda na ako, matanda lang ako. Sabi ko nga po, yung mga seniors natin, ang role po ninyo is to pray for us na mga kabataang nagsusumikap sa mundo. Shine brightly, perform your duties well. Pangalawang shine, shine clearly. Diba ang liwanag dapat nagagabay sa lahat, kaya nga hindi dapat tinatago sa ilalim ng kama o tinatakpan. Ibig sabihin nito, shine brightly, help see clearly. Help people to see the light and see the good. Shine clearly. Ang Kristiyano maliwanag. At ang liwanag na ito ay liwanag ni Kristong ating binibitbit. Hindi po natin ito liwanag. Tayo'y tagapagdala lamang ng liwanag ni Kristo. At malinaw po sana sa atin na si Kristo ang ating binibitbit. Hindi po ang ating sarili. Tayo kasangkapan lamang, si Kristo ang liwanag. Kaya dapat malinaw din ang ating pagpapahayag, pagpapakilala kay Jesus. Shine clearly, help others see the good, and guide people towards the good. Pangatlo at panghuling shine, shine steadily. Alam niyo po minsan kapag po ang liwanag, nagliliwanag, ano nangyayari? Yung kanyang langis, nauubos din. Kapag masyadong malakas, madaling maubos yung langis. Kaya dapat shine steadily. Challenge natin, be consistent, even in the hard times. Mahirap magliwanag kapag maraming problema. Mahirap magliwanag kapag meron tayong pinagdadaanan. Mahirap magliwanag kapag merong mga hindi magandang pangyayari sa paligid. Pero ang challenge, be consistent. Sa mabuti at sa hindi mabuting pangyayari, magliwanag tayo. Even in the hardest of times, let us continue to shine. Tatlong shine, madaling tandaan. Shine brightly, shine clearly, shine steadily. Kaya mga panalig, mga kapatid, mga kaparokya, mga kapemates, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa liwanag na iyong dulot sa aming buhay. Kami po ay lampara, kayo po ang liwanag na aming tangan. Basbasan niyo po kami araw-araw para po kami po ay patuloy na magdala ng iyong liwanag. Lalo sa mga taong didilim na ang paningin, sa mga taong naliligaw na ang landas at hindi na nakikita ang mabuti at maganda. Gabayan niyo po kami upang sa aming pagiging lampara, ikaw ang palagi naming makita
at ikaw ang lagi naming mapakilala. Hiniling namin to sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Salamat po mga kapimates, mga friends natin, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat ng mga lay liturgical ministers. Alam ko panahon ito, mga buwang ito po yung panahon ng mga formation natin. Nag-ongoing formation, yung mga dati ng mga ministers, nagkakaroon ng basic formation yung mga bagong ministers. Salamat po kasi po kayo po ay kasangkapan ng liwanag ni Kristo. Sana po, you shine brightly, shine clearly, and shine steadily. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.